Good morning everyone. Welcome po sa aking YouTube channel. Mahalaga po ang ating pag-usapan ngayong umaga. Ito ay patungkol po sa ating mga pending SSS loans, okay? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel ay paki-subscribe at paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking i-upload pang future videos. Bago yan, intro muna guys. Alright, going back sa ating main topic this morning. So yun nga, I just want to share with you guys, I've been a member of Social Security System since 2012. So matagal na po ako member sa SSS. And just to tell you a story, mayroon po akong loan noong year 2017 for a total of 13,000 pesos. So from 2017 up to 2020 or February 5th of 2025 ay hindi ko po siya nabayaran. So ang nangyari, tumaas po yung aking penalty. Kaya from 13,000 umabot siya ng 21,247.48. Okay, so kung i-calculate natin kung magkano or how much yung tinaas noong loan ko, okay? So, pull up natin. So, 21,247.48 minus 13,000. So, 8,247 po yung tinaas na interest from 2017 up to 2025 this year. So, malaking halaga po yan, 8,247. Alright. Now, I decided na bayaran ko itong loan ko kasi I have a plan to reloan again. Hindi ako nakakapag-reloan kasi meron pa nga akong outstanding balance. And gusto ko na rin ma-stop yung tumataas na interest. Kasi habang tumatagal, pag di mo nababayaran yung SSS loans mo, ay tumataas talaga siya. Compared sa pag-ibig, kapag nag-loan ka sa pag-ibig naman, kahit hindi mo siya bayaran, automatic i-deduct yung loan amount mo doon sa contribution mo. Yun ang kagandahan sa pag-ibig kumpara sa SSS. So now, I went to the SS office and para magbayad. Actually, there are two ways para magbayad ka sa inyong SSS loans. So, yung pinaka-the best is through GCash. Pero dapat mayroon kang tinatawag na PRN number. Okay? So, kailangan mo mag-generate nito. To generate PRN, all you have to do is when you log into your SSS, okay, dito sa dashboard, kung mapapansin niyo dito sa taas, mayroong tinatawag na payment reference number. So, kung i-click natin yan, tapos i-click mo yung loans, okay, mapupunta ka sa page na ito. Dito. So far, wala naman akong existing loan, so wala dito nakikita. Normally, pag mayroon, nakalagay dito yung loan amount, parang ganito din. Tapos dito sa baba, may nakalagay na generate PRN. Okay? So click mo lang yan para makakuha ka ng PRN number. Okay, so aside dito sa taas, pwede ka rin ditong pumunta sa pay loans. Pwede mo itong i-click generate a PRN. So kung i-click mo yan, ito ang mangyayari dyan. So ayan. So kung mapapansin nyo, ito yung loan or PRN number ko dito sa taas. Kung may loan ka, dito yan sa taas, PRN number. Okay? Now, going back, yung tutorial video na ito ay mainly para malaman nyo kung paano kayo makaka-discount sa inyong loans. Kasi yung nangyari sa akin, 21,247.48 pero yung binayaran ko na lang is 15,610. So, meron akong nakuhang 0.25% na discount or mahigit 5,000 pesos. Okay? Yung nakuha kong discount, which is malaking bagay. Now, how to uh, take advantage of this program sa SSS. Ang tawag nila diyan is tinatawag nilang console loan. So, kung mayroon kang loan balance sa SSS, I highly advise na mag-apply ka ng console loan. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-apply nito. So, going back sa ating SSS, let's go back. So, dito, hahanapin mo yung console loans. So, saan mo nga ba hahanapin yan? Okay. Hanapin natin dito. Ito, okay. So, when you log into your SSS, scroll down ka lang baba. Okay. Makikita mo dito yung loan condonation. Okay. So, i-click mo yan. So, again, yung loan condonation ay applicable lamang doon sa mga may utang sa SSS. Okay. Kung wala ka namang utang sa SSS, hindi mo na ito kailangan gamitin. Ginagamit lang ito doon sa mga may existing loans na matagal lang hindi nagbabayad para kayo makadiscount. So, i-click mo lang yung apply.
By the way, shout out sa representative ng SSS dito sa Tacloban kasi siya yung nag-offer nito sa akin. Kasi initially, magbabayad na talaga ako sa GCash ng full amount na 21,000. Pero I was hesitant kaya pumunta ako doon sa main office nila. At doon ko nalaman na meron palang ganitong program without my knowledge. So, shout out kay ate. Okay. So, ganito ang lalabas pagka wala kang past due loans. Okay. Pero pagka mayroon kang past due loans, okay, lalabas yung parang ganito. Okay, ganito siya, yung itsura. Pag may loan ka dito. Tapos, meron lang ditong instruction na i-click apply consolidation loans. Tapos, click ka lang ng yes. So, self-explanatory naman, madali. Tapos, after that, ay lalabas na yung after you apply for condonation loan, so, babawasan yung loan balance mo. So, yan, yung 21,247 ko, after I apply for loan condonation, ay magiging, na lang siya, magiging 50,610. Yan, simple as that. So, malaking bagay po yan. So, yun lang po yung ating tutorial video na ito. Kung mayroon kayong mga katanungan or gustong gawan ko ng tutorial video, like sa pag-ibig, mag-comment lang kayo sa video na ito. Okay guys? Huwag kalimutang mag-subscribe, i-share ang video na ito to your friends and family. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye.